16 na usa ang natagpo ang patay sa isang lugar para sa mga bata na dating parke ng Pasko. Ang bahay na ito mismo ang bahay ni Santa. Nagsara ang gate, tumigil ang musika at lahat ay naiwan. Tara, samahan mo ako para makita ang natira. Anong balita, Ronan fam? Welcome back! Ako si Steve Ronin. Pupunta ako sa epic na adventures at excited akong ilabas ang video na ito. Maligayang Pasko. Sana naging maganda ang Pasko nyo. Itong video ay nagpapakita ng pinaka-unique na abandonadong Pasko na na-film ko noong 2016 simula noon. Wala na akong nakita pang katulad nito. 9 na taon ko na itong ginagawa at sa susunod na taon, 10 taon na akong nag-e-explore ng mga abandonadong lugar. Kaya bakit ko ba ipinopost ang video na ito ngayon? Or dapat ko bang sabihin, bakit ko ito muling ina-upload? Ilang araw na ang nakalipas habang binubuklat ko ang aking mga archive at naghahanap ng mga lumang larawan ng Pasko na pwedeng i-edit at i-post, may napagtanto ako. Ito lang ang tanging abandonadong Pasko-themed na lugar na na-explore ko. Napansin kong gamit ang 4K Slug 3 ito na film. Noon, hindi ko pa alam kung paano mag-color grade, hindi ko rin alam kung paano mag-color correct ng tama, at ang pag-upload ng 4K ay hindi pa talaga uso noon. Kaya naisip ko, paano kaya kung i-remaster ko ito? Mas magaling na ako ngayon at mas kaya ko nang magkwento ng mas maganda at espesyal. Sana magustuhan ninyo ito. Kita-kits sa dulo at maligayang Pasko. Noong 1957 may maliit na atraksyong pang-Pasko na binuksan sa tabi ng Ruta 5 sa Putney. Tinawag itong lupain ni Santa United States of America na dinisenyong maging personal na lugar kung saan Pasko ang tema buong taon. Puno ng hiwaga ang lupain ni Santa at naging tradisyon ng mga pamilya sa buong New England sa loob ng dekada. Sa pagdaan ng mga dekada, nagbago ang mundo sa paligid ng lupain ni Santa. Ang lupain ni Santa sa Putney, Vermont ay nagkaroon ng hindi magandang reputation sa paglipas ng mga taon. Iba't ibang may-ari ang nagkaroon ng lupain ni Santa at sinikap itong buhayin pero unti-unting humina ang negosyo bawat taon. Noong 2011 tahimik nagsara ang parke. Sinubukang buksan muli makalipas ang ilang taon ngunit hindi naging maganda ang kinahinatnan. Napabayaan ang ari-arian at nagkaproblema sa pag-aalaga ng mga hayop kaya napansin ng lokal na autoridad. Ang dating lugar ng kasiyahan ay naging simbolo ng kapabayaan. Marahil ang talagang nakakatuwang bagay dito ay talagang may mga usa sila noon at may kaunting madilim na kasaysayan ang lugar na ito. Sa tingin ko, yung may-ari ng lugar na ito, inaalagaan niya ibang hayop pero parang napabayaan ng mga usa. Isa sa mga dahilan ng pag-iwan ay dahil yata may nakita silang 13 o 16 na patay na usa dito. Di ko matandaan ang eksaktong bilang pero tingin ko 16 na patay na usa ang nakita dito sa parke. At yun talaga ang naging dahilan ng pagkasara nito, bukod pa sa hindi na ito kasikatan at hindi na rin kumikita ng sapat para manatiling bukas. Yo, kumusta dyan? Oh, bahay ni Santa. Ito si Lily, bahay ni Santa. Tingnan mo ang duwende na nagtatrabaho. Grabe, ang wild nito. Ang galing talaga. Maligayang Pasko mula kay Santa. Nandito pa rin ang Christmas tree nila. Tingnan mo rin ang lahat ng guhit sa pader. Parang mga batang nasa kindergarten ang gumuhit ng mga ito. O nagkulay lang sila, sa totoo lang parang tinrace lang nila ito. Anong palagay mo dito? Grabe ito, pare. Gusto ko itong kwarto na to. Nakuha na natin ang teddy bear. Tingnan mo, parang bago pa talaga. Guys, sobrang unique nito. Isa sa pinaka-natatangi kong nagawa. Di ko alam may Santa Park pala dito. Bihira itong makita, kaya astig ito. Tara, explore natin ngayon. Oh, bahay ito ni Santa. Ang ganda niya tingnan, di ba? May mga lumang guhit mula sa mga bata at nandito pa lahat ng decoration. Talagang nagbibigay ito ng saya tuwing Pasko. Ang pribado kong opisina ng mga duwende. Siguro dito nagtatrabaho ang mga duwende. Pero tingnan nyo, nandoon mismo ang kasuotan ni Santa. Nandoon mismo mga pare. Tapos nandito naman ang Paragos. Ito ay tungkol saan ito? Sige. Naniniwala akong alam mo na ang kapanganakan ni Jesus. Ang lugar na yan ay magiging isang pagbabalik tanaw. Oo, sa totoo lang, natuklasan namin ang mga bagong bagay na yon. Tingnan natin dito, parang tindahan ng sorbetes.
Maligayang pagdating sa tindahan ng candy. Tindahan ng candy. May binebenta ka ba? May mga pambatang gamit ako doon sa likod kung gusto mo. Ayos ang mga pambatang gamit, astig. Mabaho lang dito pero tingnan mo ang tindahan ng candy. May balon ng mga kahilingan ni Santa. Sana may barya ako pero hindi na mukhang balon ito. Kwartong taguan ng candy cane. Oo, eto lang ang lugar na to. Mukhang magandang pwesto para mag-relax at kumain ang lahat pagkatapos mag-ikot sa buong parke. Pwede akong uminom ng tsokolate ngayon. May special silang inumin na tinatawag na Santa Sipper. Para sa akin, kakaiba ito. Parang journal lang dating. At oo, may mga nakasulat dito. Pero mukhang mga schedule lang siguro sa trabaho. Walang kinalaman sa buhay niya ang oras na binigay niya. Pwede nating silipin sa loob. Wala namang masyadong interesting doon. Lahat ng tao ay naglalakad lang sa labas kahit taglamig. Alam mo, nainis ako sa menu na to. May isang bagay silang wala dito. Lemonada? Lemonada, pare. Grabe naman. Mukhang hindi na siya darating dito. Ano kaya ito? Ang tindahan ng Christmas tree ay nasa itaas. Mag-ingat, ano dapat kong katakutan, duwende? Aatakihin ba ako ng mga duwende? Ay, hindi, si Josh lang pala. Ito pala ang tindahan ng mga regalo. May binebenta kayong peluka. May mga sapatos na $4 lang. Grabe, andito pa rin ang Beanie Babies. Hindi naman totoong Beanie Babies pero okay na rin. Tingnan mo itong palamuti. Tindahan ba ito ng mga regalo? Oh. Pero bakit may nakalagay na babala? Pinuputol nila ang mga kuneho rito. Malalaki ang ulo ng kuneho dito. Isa pa. Dati silang naglalaro dito, baka hinahagisan ng bola yung mga bibig o butas na yon. May mga puntos dyan. May manok tayo. Hindi ko alam kung bakit naka-costume ng manok. Nakakakita kami ng mga costume kahit saan. May sombrero ng palaka din doon. Sombrero ng palaka? Oo, at may mga kakaibang itsura na manika. Tingnan mo ito. Baka ito yung Santa na nandito noon. Nagiging nakakatakot lang talaga ang mga manika tuwing gabi, lalo na kapag medyo sira-sira na sila. Palagi akong natatakot sa mga manika. Talaga? Oo, parang tinititigan nila ang kaluluwa mo. Oo, ganun nga. Hindi lang sila pumapatay sa araw. Oo, ayaw nilang mahuli. Tingnan mo ang manika, inisip ko kung ito ay... Diyos ko, nawala ko ang ulo niya. Nakikita ko ito, nandyan lang. Pupunta kami ni Steve sa attic niya kung saan naglalaro ang mga duwende. Medyo natatakot ako. Ano kaya ang nandito sa taas? At wala naman... Maliban sa mga kalat. Lahat ng mga card nila, kulay Pasko ang mga card nila. Oh, alam mo, mga gift card, Google Mobile. Sige. Kita mo naman, baliw na ang lugar na to, lalo pang nababaliw. Nakita namin ang mga kwarto na may guhit ng bata, liham kay Santa na di na ipadala at bahagi ng parke na di nakita ng marami. Kaya magtiwala ka, ayaw mong palampasin ang susunod, kaya panoorin mo lang. Mukhang may temang paaralan ang lugar na ito, malamang ito ang paaralan ni Santa para sa mga bata. Sa tingin ko handa na si Johnson pero sisilipin ko muna. May Christmas tree doon. Oh, nandito na si John. At ayun na nga. Napapansin ko na maraming mga guhit sa iba't ibang bahagi ng mga gusaling na puntahan ko. Pakiramdam ko isa ito sa aktibidad ng parke kung saan pinapapasok ang mga bata. Baka may nagbabantay, uupo sila at magkukulay ng guhit. Tapos isasabit iyon sa parke. Lagi kong nakikita ang mga tambak na guhit saan-saan. Kailangan natin ng medic, bagsak si Santa. Nagyelo siya.
Tingnan natin ano pa ba ang hindi natin nakikita. Oh, ano yon? Maganda ang tanawin mula sa itaas. Tingnan mo ang slide na to. Hindi ako bababa, puro nibe lang kasi. Tingnan mo ito ay. Wow. Makikita mo ang buong lugar mula rito. Naiintriga talaga ako sa igloo house. Talagang kakaiba ito, parang isang malaking igloo. Siyempre, tatapangin kong silipin kung ano ang nasa loob nito. Pagkatapos ng video, susubukan ko ang slide na yon. Nasa loob ako ng isa pang tindahan. Mga liham kay Santa. May nakita si Cody. Liham ba ito? Santa. Santa. Ngayon ay ikadalawa ng Hulyo, 2015. Sigurado akong lahat ng bata ay pumupunta rito para gumawa ng liham kay Santa. Tama si Cody, malamang dito lang nakaupo si Santa habang pinapanood sila. Pinapanood niya ang lahat ng mga bata habang gumagawa ng kani-kanilang liham, ginagawa ang mga sulat nila at ipapadala nila ito dito mismo sa tabi ng kanyang postbox. At pagkatapos, siguro sa bandang huli ng event, ipapadala ito sa bahay ni Santa, kung saan tayo nagsimula kanina. Mga ritual. Oo, pati sa tanikong ritual. Oo, bumalik tayo sa pagsasakripisyo para sa demonyo. Ano yon? Uy bata, dumating na ang kasama natin sa laro. Uy mga bata. Tingnan nyo, may lumang sulat tayo. Tingnan natin ang sinusulat ng mga bata. Laging nakakatawa ang mga ito. At Lightning McQueen na sleeping bag kayo mangging kutsyon. May kayumangging bagay. Bagay? Gumagawa siya ng bomba. Mukhang telepono para sa tuhod ng bata. Uupo lang sila dito at isusulat ang kanilang mga liham. Kaya yun ang tindahan ng liham. Medyo nakakalungkot na si Santa ay hindi, alam mo na, naihatid ang mga liham na yon, siguro. Kawawa naman ang mga batang iyon, hindi nila natanggap ang kanilang mga regalo. Pero huwag kang mag-alala, alam mo, ipapadala ko na kay Santa ngayon din, ngayong araw na ito. Kaya mukhang doon sa unahan nakatira si Humpty Dumpty kaya nakikita ko siya mula sa malayo. Tingnan mo yon at tingnan mo to. Humpty Dumpty. Mukhang malapit na siyang mahulog. Oh. Parang napunit ang katawan niya, kawawa siya. Tingnan natin ang bahay niya ngayon. Mukhang maganda ang kuha, parang isa pa. Wow, at parang buo pa rin ang lahat. Ang weird na hindi nila kinukuha ang mga gamit na to bago nila iwanan. Diyos ko, Ang daming dekorasyon, grabe. ganito talaga nila inayos to. Anong nangyari sa'yo? Ang dami naman. Tunay na tindahan ng regalo, nandito pa rin lahat ang mga ito. Ang dami talaga dito. Mga laruan ni Santa, ito siguro ang kanyang vault. Kapag nalaman ito ng marami, tiyak matutuwa sila. Ang ganda talagang tuklasin ng tindahang ito, walang duda, ito ang pinakamahusay dito. Madalas din akong tanungin kung bakit hindi kami nagtatanong tungkol sa mga lugar na pinupuntahan namin. At isa sa mga dahilan ay dahil kung mapapansin ninyo, walang graffiti kahit saan at iyon ay dahil hindi pa nasisira o nababandalismo ang lugar na ito. Sinusubukan naming protektahan ang mga location tulad ng mula sa mga taong gusto lang manira ng mga bagay para lang sa katuwaan. Sa hindi ko alam na dahilan, iniisip nilang masaya yon. May mga taong pumupunta dito para sa iba't ibang dahilan, kami naman ay nandito para mag-explore at namnamin lang ang lahat. Ako mismo, gustong-gusto kong makita kung paano mukhang inabando na ang lahat, parang nasa pelikula ako. So, nahanap ko na ang mapa, tingnan natin, nasaan na ba tayo? Parang nasa Humpty Dumpty land tayo. Uy Steve, kaibigan ba kita? Pare, ako ang amigo mo. At sa tingin ko, ang dami mong ginagawa para dito. Nakita ko na ang pinakamasamang bagay dito sa lupaing ito. Baka hindi nga, pero malalaman natin. Ibig kong sabihin, dapat lang naman. Sa tingin ko, dapat lang. 3 oras ang pipiliin ko. Dalawa? Dalawa. Tama ka. Mas okay kung mas maraming video. Sige, aakyat muna ako saglit sa burol na to. Mukhang may mini park doon na may rides at iba pa. Nakapunta na doon si Jan at sabi niya dapat ko raw tingnan kaya siguro yun na yun. Pagkatapos halos nalibot ko na ang lugar.
Si Cody, kung hindi mo alam, may alagang panda bear. Sumama pa nga siya sa amin sa mga adventure namin. Ang bait niyang bata. And nag-yellow ito. Ay pare, nakakalungkot talaga. Ayaw na talaga niyang dito manatili. Sa tingin ko, dapat natin siyang dalhin. Malungkot, nakalimutan. Kailangan na natin ilipat ito mula sa Panda. sa panganib ng mga Riles. O ano bang iniisip nila na iniiwan ng panda sa riles ng tren? Sa gilid ng parke. Maraming batang naglalaro at tumatambay dito at may isa pang kulungan para sa ilang hayop. Astig talaga. Maganda rin dito mga pare, parang petting zoo ito. Isa sa mga kulungan ng hayop o bahay kubo. Pink Pony Teatro. Wala namang masyadong laman dito, isang malaking bakanting kwarto lang. Dito banda ang kulungan ng pheasant. Hindi ko alam kung tama ang bigkas ko. Oo. Pheasants, PHEA. Kahit ano. Sige. Dito may mailap tayong Cody na nakakulong. Isa itong kahanga-hanga at magandang nilalang. Ay grabe, wow. O ayaw mong masyadong lumapit dito. Iniisip ko kung saan papunta ang Riles ng tren na ito. Ano yon? Isang dambuhalang kaldero? Ano kaya ito? Mukhang hindi na ito Santaland. Siguro nga, mukhang iglo yon. Nagtataka ako kung anong tema ang ipinapakita nila dito. Ang astig sa parke na ito ay siguro ito ang pangunahing pasukan. Pinapasakay nila ang mga bata sa sled at dinadala diretso sa Santaland. Itong pangalawang igloo na bahay ang pinakamalaki, walang duda. Nagtataka ako kung makakapasok tayo. Mukhang hindi yata. Mukhang malamig na talaga ang niebe ngayon. Hindi ko alam kung makakapasok tayo. Ay grabe, akala ko parang restaurant ito. Kaya sabi ko kailangan kong gawin ito ng live. Para sa huling bahagi ng video, sa wakas nandito na kami, sinusundan namin ang mga Riles ng tren. Astig dito, dinadala ka ng riles sa iba't ibang parte ng parke, gaya ng petting zoo at lugar na ito. Ganito talaga ang itsura ng tren. Mukhang nagkamali ako sa simula. Pero, Ang tanda na nito. Mukha yung tangke, parang replica siguro. ay pare, alam ko kung saan to. Nandito lang yan? Oo, alam ko kung nasaan gaya ng tren. Nakita mo ba yon? Oo. Saan mo yon nakita? Sa tabi ng merry ground, may maliit na bahay. Talaga. Oo, parang garahe siya. Sino ang mauuna? Ako. Diyos ko. Woohoo. Handa nang umalis sina Cody, Josh at ako. Hintay. Sige. Okay. Mapapaligsahan kami pababa. Parang ginagawa mo yun kasama sila. Gagawin natin to sa bilangan 3. Isa, dalawa, tatlo. Nakailag ako sa mga sanga. It's Mario Kart.
ang pangalan ko ay napasaman ngayon. Special sa akin ang pagbabalik tanaw at pagre-remaster ng video na ito na nagpapaalala ng pagtatapos ng mga araw. Hindi pa talaga ako nakapunta sa ibang bansa nun. Gumagawa lang kami noon ng video, nag-e-enjoy at pinapasaya ang mga nanonood. Espesyal ang panahong iyon kasi wala pa kaming alam sa kasikatan o pera. Hindi mahalaga ang mga bagay na yon, ang mahalaga ay nag-i-enjoy kami magkasama at gumagawa ng video. Binabati ko ang Explore crew at lahat ng original gangster viewers. Mahal ko kayo at salamat sa matagal na suporta. Sobrang nakakabaliw talaga. Kung nagustuhan mo ang huling upload na ito, baka dapat subukan ko ring i-remaster ang iba ko pang mga lumang video na ginawa ko noon. Pero balikan natin si Steve noon at hayaan natin siyang tapusin ang video. Sige mga kaibigan, uwi na kami ngayon. Masaya mag-explore sa North Pole at makilala si Santa. Nakita ko pa siyang nagyayelo doon. Oh, pero iinit din siya pagdating ng tagsibol. Sige. May tagsibol ba talaga sa North Pole? Nako kasi global warming. Sige, aalis na kami. Masaya at naging maganda ang karanasan namin sa pag-explore dito. Sige, paalam na. Paalam. Paalam.